pagpapaigting ng PNP sa kampanya laban sa electricity theft, okay? Yung pagnanakaw sa kuryente. Alamin po natin ano-ano ba yung mga programa ng PNP at syempre kakausapin po natin ang spokesperson ng Manila Police District. Walang iba kundi si Police Major Philip Ines. Hi, sir, good morning. Yes, Nanay Jing, isang kalmado at mapagpalang umaga po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugay sa inyong programa. Po, sir, kasama po natin si Monsignor Pepe ngayon. Okay. Magandang umaga po, sir. Good morning. Yes, Monsignor Pepe, magandang umaga po sa inyo. Okay. Yes, go ahead po, Mons. Yun nga, maganda po ito na itong nabigyan ng pansin, itong pagnanakaw ng kuryente. Ano po, ito ba ay ipapasa lamang sa tinatawag na systems loss? Actually, Senyor, gusto ko lang pabatid, no? Totoo po yun na nangyayaring, may mga nangyayaring ganun. Kung saan nga po, nung nakarang linggo, meron po tayong nahuling 2 individual dito po sa Barangay 97 sa Maytondo, Manila, kung saan sa tulong na rin ito ng ating mga kababayan na ini-report sa inyong kapulisan, kung saan tumugon po agad tayo. Nahuli po natin itong 2 individual, isang 44 years old, isang 46 years old, yung isa po ay walang trabaho, yung isa naman ay construction worker. At ngayon po, naipagarap po sila ng kaukulang reklamo sa tanggapan ng Tagausig sa lungsod ng Maynila para po sa paglabag dito sa RA 7832 o yung tinatawag nating anti-filtrage. Tama po kayo sa binanggit nyo, sa maraming pagkakataon, hindi lamang po yung pagbabayad natin ng mga lehitimong nagbabayad ng kumukonsumo ng kuryente. Kung hindi, nagdudulot po kasi ito, Monsignor, ng mga aksidente katulad po ng sunog. At sa maraming pagkakataon, yan po ang tinuturo, yung mga illegal tapping po, jumping po ng kuryente. At dahil dyan po, ay marami po ang napipirwisyo. Opo, naitanong ko po yan kasi sa pagkakaalam ko, hindi confirm, ano? Kahit dito sa Maynila, may nalalaman po tayo, may reports na mismo yung mga technicians ng isang provider ng kuryente ay may negosyo. Kaya hindi malalaman kahit gaanong kalakas ang enforcement o batas kung mismo ang mga tauhan ng isang kuryenteng kumpanya ng power ay sila ang nagpa-facilitate ng thief. What do you think? May nalalaman po ako actually, sir. Tama po kayo. At ito naman po, hindi naman po, sabi nga natin, batid po namin ito. Kung saan nga po, mataas po ang penalty nito. Pag kayo po ay empleyado, kawani ng ating service provider, lalo na po itong ating power supply na ito, mas mataas po ang penalty nito, Monsignor, Nanay Jing, no? Aabutin po ito ng 12 years to 1 day to 20 years na pagkakulong. At hindi po ito biro. Ang sa atin lang po dito, hindi po dapat natin kinikipit balikat. Pag nakikita po natin na may mga lumalabag sa batas, sabi ko, itawag nyo po sa inyong otoridad. Gamitin nyo po yung numerong 911. At sabi ko po nga, Monsignor at Nanay Jing, yung mga ganitong bagay po, sabi natin, tawag dito tipping point. Pag hindi po natin pinapansin, akala nung iba, ay nagiging tama na lang at normal na lang. Hindi po siya normal. Unang-una, ang apektado po nito, tayo mismo po na nagbabayad ng kuryente. Sabi ko nga po, katulad din po kami sa aking restaurant. Ang laki po ng binabayaran ko. Diba? Masakit po yun na nakikita natin. Yung iba, na parang baliwala lang dahil ninanakaw nila, samantalang marami po tayo ang nagbabayad at pumapasan po dito. Ang akin lamang, sir, pakicheck lamang po kasi may nasunog dito sa Maynila noong February at ayun, dahil nga po dyan, ay, lako, pag hindi natin tiningnan ang sistema ng isang power provider hanggat sa dulo ng kanyang mga tao, ay hindi masusolve itong problema. Tama po kayo dyan, Monsignor. Sabi nga maaaring wala pong nakakakita sa kanilang ginagawa. Pero sabi nga natin kahit anong gay po, nakikita po tayo ng ating lumika doon sa mga mali nating ginagawa. At pag yan po ay binawi sa atin kasama ang puhunan. Maraming salamat, partner.
Yes, as in literal pala na malapit sa iyo ang usaping ito. Literal. Dahil may karanasan siya, sir, sa ano po ito nasa CBCP dyan sa Manila, sa Intramuros. So meron siyang tip na may mga nagnanakaw po ng kuryente dyan. Aba, isumbong na yan, Mons, no? Kasi delikado nga. At sabi mo kanina, nakapag-cause na ng sunog, hindi po biro yan. So, maliban po sa inyo, meron din po akong isang kakilala dyan din sa area niya, no, sa Manila. Nahuli nila. Kaya pala, ang laki-laki ng kanilang binabayarang electric bill. Buwan-buwan, yung kapitbahay nila nakatap sa kanila. Kung hindi pa nagkaroon ng muntik ng masunog, hindi nila matitrace. Pero ang nangyari, ang Bureau of Fire Protection, ayun, eto po, pumapasok na sila. Hindi naman po sa pinagdududahan natin, pero mukhang ang kwento ng aking kakilala rin mukhang ang bilis na ayos. So sa BFP office po yata pinag-usap. Tama po ba yung proseso na yun, sir? Nanaging sabi ko nga with regards po doon sa pagnanakaw ng kuryente o yung ating anti-filtrage at yung paglabas po dito, isinasampa po ng kapulisan yan. At ang magiging complainant po dyan, yung representative po ng ating service provider ng kuryente. At sa totoo lang, nanaging may bago sa akin to nung ako'y kumandat sa isang presinto dyan sa Sampaloc, nausok ko yung kuryente load. At nagugulat ako na napakaliit lang ng PCP ko pero ang laki po ng consumption. Nung nagkataon na po na nagkaroon ng renovation, nagulat po kami na may nakakonekta pala sa amin kaya pala napakalakas ng consumption. Sabi ko, bakit ganito yung nangyayari? Napakaliit lang ng aming opisina pero ang laki ng ginagastos namin kasi pag sa kuryente load po, araw-araw nyo iloload dyan. Kaya bibigyan po kayo ng 1 week. Pero nagugulat ako dun sa consumption namin. Ay natuklasan nga po namin na meron po palang naka-embed doon na supply papunta po doon sa kabilang establishment. Nakabili po ang nagbabayad. Sabi ko, napakabigat naman ito. Pero ganun pa man po, sabi ko nga po, panawagan natin dito, Nanay Ding at Monsignor, huwag po natin kinikipit balikat ito. Unang-una, sa maraming pagkakataon, ito po yung nagiging dahilan ng mga sunog. At sa sunog po, sabi nga natin, may kasabihan nga po dyan, mas maganda ng manakawan ka, huwag ka lang masunugan. Pero ganun pa man po, dito, yung meron dapat po tayong pakialam. Huwag po natin kinikipit balikat ito mga bagay na ito. Alam po natin na hindi tayo apektado. At sabi nga natin, yung iba naman, sabi, pakikisama sa mga kapitbahay. Pero tandaan po natin, marami po tayo ang pumapasa nito. Bigyan naman po natin ng gusto yung mga lehitimong nagbabayad ng tama sa kuryente. At isa na rin po ako sa apektado dyan dahil napakalaki po ng binabayaran namin sa kuryente. Okay. Opo. Sir, in particular, sa Manila, okay? Since diyan po kayo naka-assign, sir, sa Manila District, ano po yung mga kampanya, okay, na inilunsad po ng PNP, okay, dyan po sa inyong lugar. At kung meron pong national campaign, at paano rin po makapagsusumbong ang taong bayan na hindi po natatakot kasi karaniwan dahil kapitbahay nyo nga po, ayaw nyong mag-away, at malamang natatakot. So, para maalis po itong takot na ito, maging fair tayo sa bawat isa at para sa kapakanan ng buong komunidad, ano po ang maitutulong ng PNP? Lalong-lalo na dyan sa Manila. Nanay Monsignor, dito po sa amin meron kami tinatawag na Enercon program kung saan nga po chinecheck natin lahat yung consumption ng mga kuryente natin dito, tubig. Hindi lang po kuryente, pati tubig natin. Kailangan po sinusunod namin ito. Bawat po kawani ng Philippine National Police, chinecheck po namin kasama sa inspection namin yan. Pag pinuntahan namin yung mga presinto, station, chinecheck namin kung sinusunod po nila yung Energy Conservation Program. At dahil po dito, nakikita natin kung may mga nakikita tayo na yung oras ng paggamit nila ng kuryente ay hindi tama, kinukorek po na may oras po dapat yan para makatipid po tayo. With regards naman po dun sa mga concern, halimbawa po may mga illegal connection po, i-report nyo po ito. Sabi nga natin na minsan po yung pagsisisi sa uli, wala naman po talaga nagsisisi sa una. Pag nangyari na po yung insidente, nagkaroon na po ng sunog, ang sasabihin nyo sana na i-report ko. Pero sabi ko nga po, tapos na po nangyari na po yun.
Para po maiwasan yan, sabi nga natin, pag may nakikita po tayo ng mga illegal connection, ipagbigay agad po agad natin sa otoridad. Meron naman po tayong numerong 911. Kung natatakot po kayo at ayaw niyong malaman yung inyong pagkakakilanlan, pwede nyo naman pong sabihin at ipapavalidate po natin kung may katotohanan po yung inyong sumbong. Ayun. Alright. Unless may follow-up question pa si Monsi? Yun lamang po, sir. Maraming salamat. Thank you so much, sir. Ang aga namin kayong inistorbo. Thank you so much. Ingat po kayo. God bless you. Maraming salamat po, Nanay Ding. Monsignor, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na bibigay namin yung mga informasyon sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming Regional Director at ang aming District Director, ang tinatawag namin po ng taga-Timon, Brigadier General Arnold Jensen si Santiago. Makakasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at serbisyo may paninindigan para sa Manileños. Isang kalmadong umaga po. Good morning. Thank you so much, sir. God bless you more.